Yes, ma'am. Yes, ma'am. I will help you. Yes. Don't worry. I'll do my best to approve very fast your request, ma'am. What the heck? Can I do it for you? Hello? Oh! Yes, of course. Definitely. Don't worry. I'll handle it. Thanks. Bye. As easy as that. You know what? Malayo pa lang kami, narinig na namin yung boses mo. Ang pangit mo mag-English. May kakaintindihan naman kami ng kausap ko eh. No! Barok ka. Are you sure? Ilang taon ka na dito nag-work, pero you still don't know how to speak in English fluently? Wala naman sigurong problema pero nagkakaintindihan. Isa pa, marami naman ako na-approve ng mga customer. Are you kidding me? Ikaw yung pinaka-bobo dito, napapansin ko eh. Lahat ng mga tao dito sa floor, they know how to speak English straight. But you? You're the only exception. You are the only exception because you're so dumb. Baboy ka. And you know what? I'm just wondering, bakit nagtagal ka dito? But now, I have the answer. Kasi uto-uto ka. Pumapayag ka siguro sa sahod na mababa. Kaya, nag-stay ka dito. And, mismo yung boss, pinastay ka na matagal. I think the better thing you can do is to submit your resignation right now. Kasi, wala ka ng purpose dito eh. Alam mo magandang gawin sa'yo? Lagyan ka namin ng maraming oil and then we're gonna make you lechon. You know lechon? And you know what? There's a big good news. Tama siya. You need to resign now. Kasi kami na yung bagong pipiliin na papalit kay Sir Josh kasi pupunta rin siya ng US. So, ibig sabihin, kapag isa sa amin ang napili, maliligwa ka. Alam nyo, asikasuhin nyo na lang yung mga trabaho nyo. Isa pa, kanya-kanya naman tayong strategy dito. Paano tayo makakuha ng customer? No. We are just here for you. We're giving you best recommendation na pwede mong gawin sa buhay mo. Kasi wala ka talagang bilang dito sa company. Okay? Do you understand? Or do I need to elaborate pa ng malalim na Tagalog para sumiksik dyan sa taba mo? Hindi na, okay na ako. So, tandaan mo yung mga sinabi namin. Pag-isipan mo mabuti bago kami mapili bilang kapalit ni Sir Josh. Let's go! So long, freak! Guys, kamusta naman yung trabaho? May issue ba sa floor? It's all fine, sir. Aside doon sa matabang hindi namin maintindihan kung tao ba o balyena. Yeah, that girl, I think yung name ng babae yun is Yvette. Yung matabang negrang maitim na mukhang swangit talaga. Sobrang pangit niya, sir. Parang lahat na lang kasi ng mga bagay na sinasabi namin is she can't understand. And hindi rin siya marunong mag-English. Yung English niya is parang walang sense. Nakaka-bad trip talaga, sir. Parang gusto ko siyang straight sa mukha ng gano'n, no? Sapakin ko na kaya yun, sir. Wait lang ha, Mr. Layug. Bawal yan. Bawal manakit sa workplace. Pero I'll look into it. Aside from that, meron akong gustong sabihin sa inyo. Darating yung isa sa major shareholders natin. And siya rin yung papalit sa akin. And siya rin yung pipili ng papalit sa akin. Why? Kasi mariresign ako sa US. Wow! And then, congratulations, Sir Josh. I think either Eden or me lang naman yung pagpipiliin yan para pumalit sa'yo kasi kami lang yung magaling dito sa floor. Tama ba, Eden? But I think ako ang pinaka-best employee here. Kaya, for sure, ako ang papalit sa'yo. Actually, out of control ko siya kasi yung, sabi ko nga kanina, yung shareholder yung magde-decide. Bali, just do your best. Tapos, pakita nyo sa kanya kung karapat-dapat pa kayo. Sir, may I please ask a request? Baka kung pwede yung Yvette na matabang pangit na sinasabi ko sa'yo, baka pwedeng tanggalin na lang natin siya dito sa company kasi parang wala naman siyang sense dito eh. English niya,
barok, talagang walang sense. Yeah, she's useless. So just kick her out. I'll look into it and pwede din naman kayo mag-file sa HR kung may complaint man kayo. Pero nakakainis, gusto ko na siyang saktan talaga. Aside from that, may mga questions pa ba kayo? Wala na. We're going back to work na, sir. Yes, please. Ma'am, ano po bang problema? Baka pwedeng matulungan niyo ako. Kasi gusto ko lang i-check niyo yung insurance ko. Yung anak ko kasi nasa ospital Sige po, Kailangan namin patingin nga po ng card nyo. Sana matulungan niyo ako po. Wait lang po ha, check ko lang po ha. Ay, nako. Sorry po ma'am ha. Kasi yung system po nagkakaproblema. Pero ginagawan ko po ng paraan. Siguro i-activate ko na lang po yung card nyo. Tapos, okay. Okay na po to. Ma'am, ito na po yung card mo. Okay na po yan. So, pagbalik nyo po dun sa ospital, tapos hindi pa rin po na-discharge yung anak mo, tawagan niyo po ako agad. Ako na po gagawa talaga ng paraan. Naku ma'am, salamat po ng marami. Wala nga naman po. Malaking tulong po ito sa amin. Excuse me, what seems to be the problem here? May inaasik I don't understand. Say that again. What seems to be the problem? I have a customer. This one? And you are? Me? No, me. Hey, he's asking you. I'm Miss Gina Malimban. Yeah, I know. Okay. I'm just wondering, what are you doing here? I want... Ma'am, huwag niyo po masyadong pahirapan yung sarili niyo. Nakakaintindi po sila ng Tagalog. Alam mo, masyado ka talagang bidang-bidang baboy ka no? Hey, old lady, what I'm trying to say here is, yung mga customer na pumapasok dito sa amin, mga multi-millionaire sila. So, ikaw, mukha kang basura like this fat lady, oh. Look. Alam mo, Renz, hindi na ako magtataka kung bakit niya ini-entertain ng katulad nito. Kasi naman, di ba, same sila ng level. Poor. Yeah. I know. The pig that eats together. Oink, oink. Baboy ka, taba-taba Sir, mo talaga. sir. Taba-taba mo. Renz, tama na. Huwag niyo namang ganunin si Miss mabait to Yeah. Siya nag-asikaso sa akin, huwag niyo naman pong ganunin. Okay, Team Rice pa. Alam niyo, ma'am, kung ako sa inyo, umalis na kayo. Siguro naman, nasolusyon na ng matabang to yung problema mo kasi nga nagkaintindihan kayo gawa ng you speak in Tagalog. And parehas kayong mga mahirap na parang nakatira lang sa mga basura, squatters, and baho mo? Bahong ka, dapat naliligo ka rin, ha? Ano na? Sige po. Ma'am, pasensya na po kayo ha. Ma'am, salamat po uli. Opo, tawagan niyo na lang po ako agad. Opo. Don't Thank you say po. that. Oh, ano? Okay ka na? Kasi kami, super okay. Yeah, guess what? Mamaya na, malapit na kaming ma-promote. Kasi later, sasabihin na sa amin ng boss na kami na yung promoted ni Eden. And ikaw, nalalapit na yung pamamaalam mo dito sa company. Siguro naman, nakapag-decide ka na, di ba? Kasi mas kawawa ka kapag na-promote na kami, tapos kami pa yung magpapaalis sa'yo dito sa company to. Yeah, so if I were you, I will pack all of my things and shoo! Fly away! Baboy, 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 Oink, oink, baboy, baboy. Let's go, Renz! Guys, I have some news. Bali, nakausap ko na yung shareholder, kagaya ng nabanggit ko kanina, and happy to say na isa sa inyong mga empleyado ang po-promote Wow! That's at papalit sa posisyon ko. good.
And I'm expecting na ako yun, sir. Kasi alam mo kung gaano ako galing dito sa company natin. No, I think it's me. And I'm so excited na ma-turn over yung position mo sa akin. Alam mo, Eden, kung ikaw man yung mapili, wala akong problema. Basta, masaya ako para sa'yo. You're so sweet. Anyway, kagaya rin na nabanggit ko kanina, I'm not the one who's gonna decide kung sino sa inyo. So, I guess it's about time para makilala nyo kung sino yung shareholder na sinasabi ko. Ma'am Gina? Wait. Ma'am Gina, I'd like you to meet Miss Eden and Mr. Renz. Bali, sila po yung empleyado na nabanggit ko sa inyo. And na-brief ko na po sila na kayo po yung magde-decide. I'll leave it all to you. If may kailangan pa kayo, just let me know. Sabihan niyo lang po yung secretary. Okay, thank you, Sir Josh. Wait nga. Hi! Hey, are you sure ikaw yung isa sa major stakeholder ng company to? Kagaya ng sinabi ni Sir Josh. Miss Gina, right? What happened earlier, it was totally misunderstanding. We don't know na ikaw po pala talaga yung sinasabi ni Sir Josh earlier na pipili ng papalit sa kanya. And Miss Gina, kung titignan mo yung records, talagang it's either Eden or me lang yung pwede mong pagpilian kasi kami lang yung magaling dito sa company. And that's for sure. At pwede rin kaming dalawa na lang piliin mo. At kailangan ko pong mag-disguise para malaman ko kung talagang sino ang ipopromote ko. Disguise, what the heck? Bakit mo ba kasi ginawa yun? And alam mo naman, di ba, na dapat pinoprotektahan namin yung company sa mga taong hindi marunong mag-English. I thought, bobo kayo mag-English, kaya ganun yung nasabi namin sa'yo. Hindi karunungan ang hindi marunong mag-English. Naiintindihan niyo ba yon? Hindi ko marunong kang mag-English, matalino ka na. That's ridiculous. Ano ba kasing gusto mong sabihin sa amin? And pwede bang ibigay mo na lang ang promotion? Kasi deserve namin yon. Kailangan ko ng taong mapapagkatiwalaan at may mabuting puso, mamalasakit sa kumpanya. At alam kong hindi kayong dalawa yon. Ma'am, hindi pa ba kami enough dito sa company to? Matagal na kami dito and marami na kaming napatunayan. Kaya kung sa ayaw at sa gusto mo, siguro sa ibang board of members na lang kami hihingi ng desisyon. Eden is right. We have been working here for years now. And ikaw lang ang magpapabagsak sa amin? That's, again, ridiculous. Kahit magsabi kayo, sa board of director, ako yung major shareholder dito. So wala silang magagawa. You don't have a choice kung sinong pipiliin mo sa amin ni Eden. Kasi kami lang ang magaling dito. Wala ka ng iba pang pwedeng pagpilian sa aming dalawa. Kami lang. Yun ang akala mo. Wala kayong karapatan para diktahan ako. May napili na ako sa oras na to. And who's that person? Ibet! Miss Ibet! What? Miss Ibet! What? Ano? Narito na rin lang kayong lahat. Gusto kong i-announce na siya yung magiging operation manager. No! Matagal na si Miss Ibet dito at chinek ko din yung record niya na lahat naman ng ginawa niya sa kumpanya puro sa kabutihan. Miss Gina, you gotta be kidding me. Ito ang ipapalit mo sa amin? Wala nga siyang alam. Mag-English talaga ng straight. And bobo yan. Maggagalaw dito. Wala siyang alam. Pwede bang manahimik ka muna? Ha? Ako muna, pwede? Si Ibet, si Miss Ibet, siya lang ang nag-intindi at tumulong sa akin. For sure, kayong dalawa, kung hindi nyo gusto ang kliyente, ganyan din ang gagawin nyo kagaya ng ginawa nyo sa akin. Hindi ba? Tinawanan nyo ako at kinutya dahil hindi ako marunong mag-English. Hindi kabubohan ang hindi marunong mag-English. Dahil narito ako sa posisyong to nang hindi ako masyadong marunong mag-English. Basta't nakakaintindi ka at alam mo yung ginagawa mo kagaya ni Miss Ibet na alam ang pasikot-sikot dito sa kumpanya. Kaya nga wala yung friends dito kasi hindi siya marunong mag-understand ng English. Kaya wala din siyang pinipiling pansinin
Kasi gusto niya magkaroon ng friends. Nakapag-decide na ako, so si Miss Yvette na ang nasa operation manager. At kung ayaw nyo ng posisyon nyo, wala akong magagawa. Miss Gina, please, I'm begging you. Huwag mo siyang ilagay sa posisyon na hindi niya naman kaya. Nakapag-decide na ako, ha? Kung hindi kayo nakikinig, mabuti pa, tanggalin ko na rin kayo. No! Please. Tanggalin ko na kayo, tapos na yon. Pwede na kayong lumabas ng opisina ngayon din. Excuse me po, ma'am ha. Since naman po na prinomote mo ako ng operation manager, baka pwede naman po ako mag-suggest na huwag na lang po silang tanggalin. Oh, God. Thank you so much. Yeah, at least you know how to tumanaw ng utang ng loob. At isa nga po pala, pwede ko naman po silang ilagay sa utility, janitorial. What? We don't know how to clean. Kesa naman mawalan kayo ng trabaho. No. Please don't do this. Ma'am Gina, I don't know how to make walis, how to mop. Ma'am Gina, hindi kami naglilinis ng dumi ng iba, ng kalat ng iba. So, kung hindi kayo marunong maglinis, wala kayong gagawin dito sa kumpanya. Kaya nga, sabi ko, lumabas na kayo at tapos na yung usapan. No. I think we can manage. Huh? Yeah, I will accept the offer. I will be walis na lang. Okay, whatever his decision, it will be the same Yeah. to me. Yeah. Oh, sige. Lumabas na kayo at mapalit kayo ng uniforme, okay? O, di ba? Bagay na bagay ka ngayon sa pwesto mo. Nako, Ma'am Gina, nakakahiya naman. Kung naniwala ka agad sa akin noon, doon pa kita pina-makeover. At saka, yung mga nambubuli sa'yo, wag mo na silang intindihin. Alam mo, tandaan mo lagi. Hindi ka magaling mag-English, hindi ka na matalino. Hindi ganon. Ako nga, hindi rin masyado dati sa English, pero yung kumpiyansa ko sa sarili ko, basta iniisip ko, kailangan kaya ko. Laging ganon. Yung lakas ng loob at saka sipag. Siyempre, ganon sa trabaho. Kaya ngayon, di ka na nila pwedeng bulihin. Totoo yan, Ma'am Gina. At saka yung mga bully na yan, natural lang din naman yun eh. Isa pa, sila rin yung nagiging inspirasyon natin para mas lalo tayong magsikap. Isa pa, iba-iba rin naman tayo ng kakayahan sa buhay. At saka pag tayo na yung dedikasyon natin sa trabaho natin, napapag-aralan naman yan. Totoo yan. 'Di ba? Oh, ganun lang ang para maging successful tayo sa buhay. Kaya maraming salamat po. Nandiyan kayo. Ngayon na ikaw na yung operation manager, inaasahan ko na ibibigay mo yung best mo para naman na matuwa ako syempre. Iiwanan na kita ha, bahala ka na dyan. Nako, Ma'am Gina, wag na wag po kayo mag-alala. Akong bahala sa lahat. Sa pa, utang na loob ko na rin po ito sa inyo. Sige, saka ako naihingi yung treat mo pagbalik ko ha, baka maiwan ako ng flight. Sige po, ingat po kayo, Ma'am Gina. Sige, bye-bye. Ma'am Yvette, Hi, Yvette. Yvette, I'm really sorry. Indeed, nakakapagod na kasi. I don't like cleaning the floor. I'm not used to it. So, pwede bang ibalik na lang kami sa dati naming work? yeah, that's true. Me too. Like, I don't know how to clean. Alam nyo, sa totoo lang, part yan ng training nyo. Sa pa, paano kayo matututo sa buhay kung laging mataas yung tingin nyo sa sarili nyo? Eto nga, hindi ko kayo kayang sabayan sa pagsasalita nyo pero marunong akong makaintindi kung anong ugali meron kayo. Yvette, we have been cleaning for like a month now. So, I can't do this anymore. How about you, Eden? Of course, me too. But you know what? I want to say sorry for everything that we did. And we know that we mean it. But now, we blame ourselves. okay lang yon. Isa pa, kung ayaw nyo naman sa trabaho nyo, bukas ang pinto, pwede kayong maghanap ng ibang trabaho. No. I think kaya ko talaga magwalis-walis. O sige, ganito na lang. Pag nakita ko na maayos kayo sa trabaho nyo, malaki yung chance na maibabalik ko kayo sa dating posisyon. Really? Oh, that's a good news. Okay, we will do our best. Yeah, Yvette, again, sorry sa mga nagawa namin and we will get back to work now. Pero reminder ko lang wala nang bully dito Promise. Promise! O sige na, bumalik tayo sa trabaho nyo. No.